Hello po, good afternoon po. Ano pong pangalan niyo? Good afternoon. Ako si Aurora Figueroa. Anong henerasyon po kayo nabibilang? Ano ba yun? Baby boomer. Number 3. Paano niyo po nakikita o naintindihan ang etika at mga halaga? Yung kilos ng mga tao, yung disiplina siya, may disiplina siya sa pananalita. Number 4 question. Ano-ano pong issue o sitwasyon ang madalas ninyong inuuna o pinapahalagan pagdating sa etika? Kapag trustworthy at saka yung, ano ba yun? Yung pagkamagalang. Ano pong pangalan niya? Michelle Asto, Ano pong henerasyon niyo po kayo nabibilang? 90s millennials. Paano niyo po pinapakita o naiintindihan ang etika at mga halaga? Mahalaga ang etika dahil ito ang nagiging batayan natin, gabay sa pagdidesisyon ng tama o mali. Pero dapat lagi nating pipiliin kung ano ang tama. Sa ano po naman is, ano-ano pong issue o sitwasyon ang madalas mong inuuna o pinapahalagan pagdating sa etika? Sa ngayon, kasi ako may pamilya na, kaya ang inuuna ko talaga is yung kapakanan ng pamilya ko. Gaya ng sa mga anak ko, syempre, dapat maibigay ko sa kanila kung ano yung mga kailangan nila, kung ano yung mga dapat na pag-aalaga, at maibigay lahat ng mga masustansyang pagkain, at maibigay yung tamang pag-aaruga sa kanila. Ano po ang pangalan mo? Ako si Gerald Antibon. Anong henerasyon po kayo nabibig? Gen Paano niyo po nakikita o naiintindihan ang etika at mga halaga? Siguro sa bahay pa lang, di ba may mga etika na doon? For example, pagiging responsable, yung pagsunod sa mga magulang natin, yun pa lang is, nakikita na doon yung mga etika na kailangan natin, yung halaga nila. Ano-ano pong issue o sitwasyon ang madalas niyong inuuna o pinahahalagahan pagdating sa etika? Siguro yung pagiging honest, yung kahit anong gawin mo may nakakakita man o wala, pagiging honest, yung meron man tao sa paligid mo, may mangyari man na kung for example may pagnanakaw and nakita I mean may wallet na nakita ka sa daan, may nakakita man o wala, ihanapin mo o ibabalik mo yung wallet na yun regardless may reward man o wala. Answers of our interviewees on the question, what is your general view on ethics? So first, the baby boomers said that her general view on ethics was all about how you act and should have a discipline when talking. And sa millennials naman, sabi niya, ethics is our basis or guide in deciding what is right or wrong. And lastly, interviewees in Gen Z said that ethics is all about being responsible and obeying our parents. Some examples of ethical issues that baby boomers prioritized was being trustworthy and politeness, while millennials said that it is for the welfare of their family. Kung paano na dapat naalagaan yung anak nila. And then lastly sa Gen Z, it is being honest. Like for example, kapag may nakita kang wallet sa daan, kailangan mo pa rin hanapin yung may-ari para ibalik yung wallet. So for the reflection on general perspective of ethics reveals distinct differences among baby boomers, millennials, and Gen Z. Baby boomers emphasize a structured, rule-based approach rooted in tradition and respect for authority, focusing on discipline and trustworthiness. Millennials prioritize ethical decision-making aligned with collective well-being and utilitarianism, influenced by global awareness. In contrast,
Gen Z values personal responsibility and transparency, blending traditional values with individualism. Despite a common belief that ethics guide behavior, each generation prioritizes different aspects. Baby boomers inquire about external discipline, millennials consider the greater good, and Gen Z reflects on personal integrity.